Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan, mga magulang, mga kapatid. Kumusta po ang bawat isa? Naway ang bawat isa ay nasa magandang kalagayan at sa pagising po natin ngayon, muling taglayin natin ang isang magandang karanasan para sa ating Panginoon na kung saan isang umaga na siyang magbibigay muli sa atin ng isang magandang karanasan sa pagbasa at sa pakikinig ng salita ng Diyos upang palaging magkaroon tayo, ma-remind tayo umaga sa buong maghapon na tayo muli nakikipag-usap sa ating Panginoon at kagaya ng ating binabanggit, makaalpas tayo o tayo ay magtagumpay sa lalang ng kaaway. Mga magulang, mga kaibigan, sa mga oras na ito, kayo po ngayon ay nakikinig sa programang Panahon ng Pananaliksik at sa umagang segment nito ay ang Moment with God. Nang pamagat ay The Shield of Faith. Sa mga kaibigan, mga magulang, mga kapatid, ito ay kailangan nating gawin hindi dahil sa gusto nating makinig o gusto nating manood sa isang program. Kung hindi, kinakailangan ng mga bawat isa magkaroon tayo ng sariling, yung sariling paggawa at para tayo ay maging matatag sa ating pananampalataya na tinanggap natin sa ating Panginoon. Na ito naman ay walang bayad at ito ay kailangan natin na gawin dahil alam ng ating Panginoon, time will come na ang kaaway, bagaman binigyan niya tayo ng pagkakataon na tayo ay magkaroon ng paglilingkod, subalit hindi iyon basta-basta. Kung hindi ito po ay kailangan natin itong magampanan. Alam niyo po sa ating karanasan sa panahong ito, bagaman tinanggap na natin ng ating Panginoong Hesus, hindi iyan ay maglolong last na pagkatanggap natin ay andun na o na tayo. Yun po ay taliwas na paniniwala at doktrina sa banal na kasulatan sapagkat ang tao ay kayang tuksohin. Bagaman ikaw ay nasa kalagayan na pagpapakabanal, upang managumpay sa lahat ng mga dapat gawin para makaalpas sa lalang ng kaaway, ay kinakailangan manatili tayo sa ating pagkaligtas sapagkat kapag tayo umalis, nako mga kaibigan, mga magulang, mga kapatid, mahirapan ang ating Panginoon pag tayong mismo ang umalis. Kaya kailangan manatili tayo sa Kanya. Sa ganitong pagkakataon, na nagagawa natin ito upang ma-maintain natin yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Ang sabi ng talata sa 16 ng Efeso, ang sabi po, kasama ng lahat ng mga ito, taglayin natin ang kalasag ng pananampalataya na sa pamamagitan nito ay inyong masusugpo ang mga nag-aapoy na palaso ng masama. Tingnan ninyo yung pong kapangyarihan kapag tinataglay natin ang shield of faith, no? Yung kalasag ng pananampalataya. Kumbaga sa pagkikipaglaban, meron tayong kalasag kapag yung mga lumilipad na palaso o yung mga yung mga araw, pag tumama pag sangga mo, ibig sabihin, nagbabounce lang yan. Hindi yan tumatalab sa atin. Pero kapag hinayaan natin tumalab sa atin yan, kagaya ng tukso at in-entertain natin, yan ay nagbunga ng masama. So, ibig sabihin, tayo ay nagagapi ng kaaway. Ayaw ng Panginoon po ng ganong
mga sitwasyon. Kaya ang gusto niya taglayin natin ang kalasag ng pananampalataya. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall able to quench all the fiery darts of the wicked. Okay. God in God's word, or faith in God's word, prayerfully studied and practically applied. Ito yung maraming mga ngaral na palaging sinasabi. Narinig natin yan sa ating mga kani-kaniyang mga simbahan, sa pakikinig natin sa ating mga leader sa iglesia, na kung maaari yung ating binabasa, pero dapat ang ating binabasa yung maging practical na ito ay mai-apply. Mga kaibigan, mga magulang, napaka-importante ng pananalangin. Yung pananalangin na ito ay nakakaabot sa ating Panginoon. May mga panalangin kasing talaga namang hindi ito nakakaabot sa harapan ng ating Panginoon. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat ito ay hindi nais ng Panginoon. Kung tayo manalangin, dapat yung sincere. Tayo mismo, hindi na natin kailangan humanap pa ng padrino o kung ano pa man, kung hindi tayo mismo ang makipag-usap sa ating Panginoon. Ano po? Siya din ang nagsabi, binigyan niya tayo ng isang halimbawa sa Mateo 6 kung paano manalangin. Lalo tigit sa kapanahonan natin ito, mga kaibigan, ako'y naniniwala, ano po, na sa panahon natin ito ang huling henerasyon. Sapagkat nagpupusikit na ang kadiliman at talagang nagkukumahog na siya na kung maari walang banal o walang tao na maligtas. Kaya pati yung mga banal talagang kailangan niyang masila. Subalit ang Panginoon ay maaga pa. Alam niyo po sa kapanahon natin, hindi pa tayo pinapanganak, maaga nang nagbabala at nagbibigay palagi ng advice, ng payo na ating taglayin ang kalasag ng pananampalataya by means of prayer, pananalangin. At siyempre hindi mawawala ang pag-aaral, pakikinig, pagbuklat at pagsasakabuhay ng mga nakatala sa aklat na ito o sa salita ng Diyos. Will be our shield from Satan's power and will bring us of conquerors through the blood of Christ. Mawawalang halaga ang dugo ng ating Panginoon kung babaliwalain lang natin na pagkatapos niyang nabayubay sa krus ng Kalbaryo, pagkatapos na siya ay maligtas, magbigay ng kaligtasan at magwawalang bahala tayo at dudoon lamang tayo. Naku mga kaibigan, mga magulang, mga kapatid, hindi pwede, hindi como tinanggap na natin ay hindi na tayo gagawa. Ang pinakamaganda kung ano ang pinapayo ng banal na kasulatan, yan ang ma-apply natin sa ating buhay. Minsan nasasabi, mahirap daw sumunod. Sa taong ayaw sumunod, napakahirap nun. Ano po? Minsan, hindi nila pinapaniwalan kung ano yung nakatala na, how much more yung hindi nakatala at mga kuro-kuro lamang. Mga kaibigan, mga magulang, napakahalaga nito. When souls are converted, their salvation is not yet accomplished. They then have the race to run. The arduous or yung difficult struggle is before them to do what? To fight the good fight of faith. Pakikipaglaban ng masidhi, no? Ng pananampalataya. To press forward to the mark for the prize of the high calling which is in Christ or Jesus Christ. Yung pagkatawag sa atin. Maraming tinawag, subalit konti ang napili. Lahat tayo ay tinawag. Ano po? Pero kapag hindi tayo nag-respond, hindi tayo sumagot sa tawag na yon, hindi tayo makakasama sa napili. Kaya kung ating i-aim yung prize na nais na ibigay sa atin ng Panginoon ay
tumugon tayo sa tawag ng Panginoon. There is no release in this warfare. The battle is lifelong. Ang pagkikipagbaka ay habang buhay and must be carried forward with determined energy proportionate to the value of the object you are in pursuit of, which is eternal life. Hindi ko alam mga kaibigan kung maniniwala kayo sa aking sasabihin. Ang impyerno, kapag ikaw ay nakarating o napunta sa impyerno, ay choice siya. Pinili mo yun. Kaya ang pagpunta sa langit ay pagpili din sa papanong pamamaraan. Kagustuhan po natin yon. Marami laging pinapakita ang katotohanan at ipinapakita ng maraming mga ngaral kung ano ang katotohanan sa banal na kasulatan gaya ng inyong lingkod ngayon. Subalit maraming hindi nakikinig nito. Hindi ito isinasa kabuhayan. Kaya ang mangyayari, pipiliin mo. Kaya bandang huli, ang sarili mo rin ang iyong sisiin sapagkat pinili mo yung bagay na hindi ka lugod-lugod sa Diyos. Naging abala ka dahil sa pamumuhay, nakaligtaan na natin na meron pala tayong komunikasyon sa ating Panginoon. Kaya ang nangyayari ngayon, kung ano yung gusto natin, edi gagawin na natin. Pero magbubunga pala po ito sa huling panahon. Kaya tayo din ang pipili kung gusto nating maimpyerno, gusto nating makarating sa langit. It is our own choice. Mga kaibigan, mga magulang, nasa atin kung sino at kung ano ang siyang ating pipiliin. Ang pagsasakabuhay ng banal na kasulatan, na sulat ng banal na kasulatan na ibinigay ng Panginoon sa atin ay choice. Ano po? It is our own choice. Not the choice of the group or your family, but it is you and your God. No? Siya yung nakakalam. Kayo ang pipili niyan. Pinili na tayo ng Diyos pero minsan ayaw pa natin yung ganitong pangyayari sapagkat ayaw nga natin Kaya sa patuloy, immense interest are here involved. Ano yung nakapaloob dito? Yung masidhing pakikipagsalamuha o yung atin, no? Yung ating pagpipili nandito. We are made partakers of Christ's self-sacrifice here in this life. And then we are assured that we shall be partakers of all benefits in the future immortal life. If we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. Ang sabi po dito, mga magulang, mga kaibigan, mga kapatid, think of this. Isipin natin ito. Mahirap, hindi pa pwedeng tayo ay mananatili sa ganoong kaparaanan na ito'y taliwas sa nais ng ating Panginoon. Ang palaging binibigay sa atin, kaya binibigyan tayo ng payo, tayo ay laging lumagay. It is so sweet to trust in Jesus. Magtiwala tayo sa ating Panginoon. The promise is, God is faithful. Ito yung pangako, ang Diyos ay tapat, who will not suffer you to be tempted above that ye are able. Lagi ko pong narinig ito. Hindi bibigyan ng pagsubok ang tao, ng Panginoon, na hindi niya kakayanin. It means, kapag binigyan tayo ng napakabigat na pagsubok ng ating Panginoon, maging man kamatayan yan, kakayanin natin yan. Sinisikap natin tayo ay maligtas sapagkat nais ng Panginoon yan. But will with temptation also make a way to escape. Kaya pagpili natin, alam natin ang tukso, alam natin yung makakapaghina sa atin, alam natin yung magpapadown sa atin, alam natin kung paano tayo makaiwas diyan, alam natin kung paano tayo ay makaalpas sa lalang ng kaaway. Pero kung minsan, pinagbibigyan natin. Kaya nga, nabubuyo tayo
hanggang sa lumalayo na tayo ng unti-unti, gradually, we are, apart na, nadidepart na, nase-separate na sa ating Panginoon. Yan po ay napakahalaga. Hindi ba mas maganda unti-unti, lumalago tayo, unti-unti, tayo ngayon ay ating isinasakabuhay ang mga salita ng Diyos. Kaya ang sabi, maintain to the last your Christian integrity and do not murmur. Huwag nang magreklamo. Pag sinabi ng Diyos, sumunod ka, sumunod ka. Huwag mo nang hanapin yung mga bagay na hindi, ito yung sinabi ni ganito. Ang sabi ni Kristo, if you love me, obey. No? If you love me, kung mahal mo ako, sundin mo ang aking mga utos. Hindi mo na kailangan na maghanap pa ng iba. Sinabi ng Diyos yan. Maintain the last your Christian integrity and do not murmur against God. Hindi kailangan natin magreklamo because God knows everything what is with us. Kung ano tayo, kung sino tayo, alam ng Panginoon yan. Hindi natin kailangan magreklamo. If God said, if God says, pag sinabi ng Diyos tama yon. So sundin natin. Yun ang isa sa kabuhay natin. Consider the eternal interests are here involved. Kapag nagdesisyon tayo dito, ibig sabihin, pati yung interest natin, ano ba yung ating minimiti? Siyempre, pang buhay na walang hanggan, hindi lang dito. So, kasama po iyon. You cannot afford to become discouraged and cast away your confidence. Hindi mo kailangan, yan, isang tabi. Kung hindi, ito po ay nakapaloob dito. The Lord loves you. Ang Diyos ay mahal niya tayo kasi siya ang unang nagmahal sa atin. Trust in the Lord. Magtiwala sa Panginoon. The Lord Jesus is our only hope. Wala tayong ibang talagang pag-asa. Sabi nga ng 4:12 ng Gawa, walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas. Kaya sa Panginoon tayo na magtitiwala. Make sure, siguraduhin natin na itong ating ginagawa ay para sa pangwalang hanggang kaligtasan. Ang sabi dito, you must not murmur or complain or condemn yourself. Know yourself. Neglect no means of grace. Yung pagpapabaya, no means for grace, yung pagpapabaya, huwag nating wag nating tangkilikin yan. Kapag nagpabaya tayo, pinababayaan natin ang ating kaluluwa. Mga kaibigan, mga magulang, palagi tayong pinaalalahanan magbasa ng banal na kasulatan. Encourage your soul to believe and to trust in God. Magtiwala tayo sa Panginoon. In the Lord, we have righteousness and strength. Lean upon Him, and through His power, we or you may quench all the fiery darts of the adversary and come off more than conqueror. Kapag tayo ay nakatagal at naiwasan at dahil meron tayong shield of faith, meron tayong kalasag o baluti ng katwiran ng ating Panginoon, makakatagal tayo sa lalang ng kaaway. Mga kaibigan, mga magulang, araw-araw nararanasan natin ito. Minsan, mas inuuna pa natin ang siyempre, hindi naman mawawala, kabuhayan, siyempre, ginagawa natin ito. Pero mga kaibigan, ang paalala ng inyong lingkod at ng mga ibang mga ngaral pa, huwag nating pabayaan ang pananampalataya natin sa ating Panginoon. Manghawak tayo. Ang panahon ay malapit na at ang ating Panginoon ay babalik na at kukunin niya ang lahat ng mga nagsitiwala sa Kanya at paparoon sila sa langit. At doon
Sila maghahari ng mahabang panahon hanggang sa walang hanggan. Mga kaibigan, mga magulang, nawa ang bawat isa ay huwag alisin ang ating pagtitiwala at pagbabasa ng banal na kasulatan at ng maisakabuhayan ito. Nawa ang ating pagtiwala sa ating Panginoon ay managhana sa atin araw-araw. Magandang umaga po sa inyong lahat.